So, yung isa talagang breaking point ko, kasi yung journey ko naman sa serving the Lord, I never thought of anything na like umalis or whatever kahit nagkaroon ng mga certain struggles. Pero, isa talaga yung transition ni Ate Shen dahil, syempre, God-friend na. Syempre, we were used to the teaching na tawag dito, yung abstinence pagdating sa mga ganun. And then, came the point wherein nasa right age na and then right time na si Ate Shen. Kami yung close kami magkasama sa kwarto noon yung sa old house namin. So, marami kami mga napag-uusapan. Pero, syempre, nung siya ay nagkaroon na ng God-friend, it was a different setup. Dahil, may iba na siyang kausap. May iba na siyang kausap, di ba? Ako, hindi ko nare-realize na ganun pala yun, na tampo-tampo. Akala ko parang lang to, effect lang to. Pero, kasi in denial ako sa sarili ko. And, yun, syempre may iba na siyang kausap. Tapos, hindi na kami ganun laging nakakapag-usap. Ganun pa itsura. Parang somehow I accepted. Somehow I accepted that. Kasi sabi ko, it's a necessary part sa kanyang growth. Diba? Kasama yun sa kanyang growth, yung kanyang relationship. And then hanggang sa parang passively, tinanggap ko na lang siya na baka ganito na lang, baka siguro ganito talaga yung nangyayari. Parang, hindi naman siya falling away. Hindi naman nagpo-fall away, pero na siya, very distant. Tapos nung time na yon, silang dalawa naman yung naging close. Kasi siya yung, di ba nga siya yung soloista, so may sarili siyang kwarto. So doon pupunta si Ate Shen, minsan nag-vent out ng nagrarant or nakipag-usap sa kanya. Pero kami medyo less na. And hindi ako galit kay hindi ako galit kay Pastor Etil or whatever. Masaya ako doon sa hindi ako galit sa kanya. Lang ako, parang disappointed ako sa sarili ko kasi ba't ganito yung bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang I'm being replaced. Something like that. And kasi parang we cannot do the things that we used to do, diba? Dahil meron na siyang may iba na siyang responsibility, meron ng ibang aspect ng buhay niya na na-open ngayon. Hanggang sa nung nagpakasal siya, syempre, mas matindi kasi move out na siya, diba? Ng bahay. So, parang ako, ina-absorb ko na totally talagang tawag dito, hindi na siya kapareho nung before. Hindi na kami magiging close or whatever. Pero I never thought of tawag dito, telling her na ganun. Hindi ko sinasabi. So parang I was suffering in silence, ganun. Na kaya wala. Feeling ko kasi parang wala na akong sasabihan o kaya wala na akong kakwentuhan, yung mga kukulitan, ganyan and everything. Parang wala na. So, pero I was very silent that time. Hindi naman nila napapansin yun sa akin Wala silang clue. Not until sinabi ko. Kasi that time, na rin ako medyo tawag dito, yung emotion ko nandun na may effect na sa akin, hindi ko na sila pinapansin, and minsan nagbabranch out sa kanila kahit hindi sila kasama. Yun, kasi parang pakiramdam ko, alam ko na yung feeling na naiwan first sa father ko. Tapos parang ganito ulit. Wow. Parang ganito ulit. Oo, parang pangalawa. Pero this time, hindi naman siya totally talaga mawala. Makikita ko siya. Pero it will never be the same again. So sabi ko parang ayoko ng ganito. Bakit ganito yung nangyayari? Pero I could not do anything din. Alam ko lang, mabawiin ko siya. Diba? Ay, pwede rin. Joke lang. So, my only choice then was to just keep it to myself, ganyan. And then, nagkaroon ng, diba, ng COVID, and then nagkaroon tayo ng 50 days revival. Yun. And then, there was one time wherein, grabe yung move of God, and then talagang, nakita ko yun, isa sa unsettled ko, na, when am I going to, like, fix this or face this? Kasi, the possibilities are there na baka mamaya mag-cause yun ng bitterness sa kanila. Na
directly and indirectly wala naman silang ginagawang mali, but because of my own flesh lang din, 'di ba, soul ko o yung feelings ko lang din, baka mag-cause to ng ibang problem later on. So ang ginawa ko talagang ilang na sila nun, ilang months na silang kasal ata nun. Kasal na ba sila or whatever. Pinuntahan ko talaga sila, kinausap ko sila. Sabi ko, pwede kayo makausap. Actually, kinabahan si Ate Shen kasi, hala, kakausapin tayo ni Shinida, bakit kaya? Pero yung matalas ng dila. Oo, ay, si Pastor Etiel, kinabahan ka kanya. Kinabahan sila. Kinausap ko and kinonfess ko sa kanila how I felt na ganito yung naging feeling ko kasi pakiramdam ko, kukunin mo si Ate Shen. Tapos, syempre, tumanda kami na kami magkakasama. Parang we only have ourselves. Parang kami lang to. Tapos biglang mababawa, -1 na naman, ganito, ganyan. So, sinabi ko, nag-confess ako na I ask for forgiveness dahil sa mga thoughts ko na gano'n and even yung yun nga, yung naging behavior ko na hindi ko pinapansin and even sa kanila, nagagawa ko din. And then, hindi man ako yung dapat magbigay no, pero parang that time, I released the blessing. Parang ako yung nag-bless sa kanila. Hindi pa kasi sila kasal noon. Hindi pa sila kasal. Okay, naalala ko. Hindi pa sila kasal. Pero, parang ako yung magulang. I released the blessing. Parang gano'n. The Lord bless you. Sige, go on. Talagang And that keep time, you. and after that time, nakita ko talaga nagkaroon ng sudden and big change when it comes to our relationship kay Ate Shen, kay Pastor Etiel. Mas naging naging close, naging open, iba-ibang mga bagay. And then, doon ko lalong nakita na na hindi naman kinukuha. Rather, kailangan yun sa growth niya eh. Ako din, kailangan ko din mag-grow. Kasi one day, dadating din ako sa point na yun eh. Di ba? Dadating din ako sa point na yun. Mukha lang siyang tough girl, pero soft girl siya sa loob. True, totoo. Soft girl talaga yan, guys. So, yun, hindi ko rin ma-imagine na dumaan din ako sa ganun. Kasi very yung pagiging possessive. Siguro dahil nga, kami, like, confined kami na kami lang. Parang satisfied na kami sa ganun. And then suddenly, biglang wala, ganun. Although, I know it's a natural thing to occur na talagang may mag-aasawa, meron talagang aalis. Pero yun kasi, nagkaroon din ako ng fear that time na baka mag-branch out pa to, baka lumaki pa to, and I don't want that to happen, na magkaroon pa ng ibang, ng bitterness. Yun ang ayaw ko kasi talagang mangyari. Kaya yun, yung very broken ako that time, syempre. Kahit na kailangan kong tanggapin. Pero, yung freedom nandun, nakalaya ako. And after that, naging maayos. Even until now, na mas naging open. Na yung mga iniisip ko before na negative, turned out to be wrong. All wrong. Na iniisip ko lang pala siya. Hindi naman pala yun yung nangyayari. Diba? So, I thank God kasi for for His grace. And yun nga, yung sinabi mo kanina na yung paraan ng pagkilos ng Lord talaga hindi ko laging expected na mangyayari. Yun nga yung maganda, yung unexpected kasi I will depend on God. Yes, exactly. Kaya actually ang mahirap din kasi is pag talagang unprepared yung mga tao before going to that level of stage na relationship. Kasi nga, parang nagiging tabu kasi siya sa atin. Yes. Diba? Okay, pag-usapan niya, mga bata pa kayo. Then all of a sudden, doon ka na sa point na yun. Yes, exactly. Because, diba? Lack of preparation din. And it's something din na actually ako pinagpipray ko kay Lord yun na ayoko naman nang bigla na lang isusugo mo yung tao. Diyan ka na sa punto na yan. Kailangan maganda ka na. Pero at some point of your life, diba dapat, kasi nga, life is a process. At some point of your life, alam mo na din, consciously ka na darating na ako sa puntong ganito, I need to prepare myself. Rather than being pushed out there na ngayon, na-force ka. Dati, pilit mong hindi iniisip. Dinolo pa sa atin, nandun ka na. Kailangan mo nang isipin. Kaya, ang dami pumapasok ngayon. Ganun nangyari kay Ate Shen, and ganun din yung naging effect sa'yo. Kasi yun nga, although, alam mo na naturally, darating na siya sa puntong gano'n. Pero yun nga, unprepared yung heart mo. Kaya during na time na yun, di mo alam kung anong gagawin mo. But at the same time, nakakatuwa din. Kasi yun nga, nakita mo na kailangan, it's not something na emotional ka lang.
Kundi, kung hindi ka makakalaya sa ganun, paano, ayun nga, apektado din yung magiging relationship mo sa kanya. And who knows, baka yun pa yung maging talagang paraan ni Satan para magkaroon lalo ng drifting apart sa inyong magkakapatid. Kaya, ayun, number one na breaking point. Number 2. Number 2. Okay, sa akin, one of the toughest breaking point talaga nangyari is recent 2024. That was after... Hindi ako naiyak Paka-defensive ako. Wala ka tanong. Nagsasabi na iyak. Wala ka tanong. Anyway, sorry. It was when after the fellowship in Pampanga, our family together with Jeremiah Salangsang. And the Salangsang family together with the other ladies from the second floor. So we had the opportunity to have fellowship with Prophet. Ayan. So nauungkat yung usapan about God friend. And that time, so I had conversation with Prophet and we talked about things, and what happened was I misinterpreted yung sinabi ni Prophet, and I think of that, and then hanggang sa nagbago na yung countenance ko. That time I was very fearful sa magiging future ko, sa magiging sa lahat. So during that time, my mind is really crowded. So hindi ako makausap, wala talaga makipag-usap sa akin. Then the people there, they're just going as their usual activity. So hanggang sa makauwi yun. And pagdating sa bahay, na ako, wala na, totally shut down. Totally, hindi na ako nakikipag-usap. Makipag-usap man ako about sa kung anong nangyayari ngayon. Kumain ka na ba ganyan or what. Pero yung nobody talks about Pampanga. Nobody brought that up. Nobody is asking me about what happened. So, during that time, alam na nila na may problema sa akin, ganyan. Sabi, tinatansya nila ako kasi sa lahat, ako yung pinaka-emotionally unstable talaga. Kaya nga unwanted eh. Galing mo doon. Unwanted and unstable. Diba? Yun talaga. Mix and match. You have a combo with that. So, ang nangyari is, merong lamay, no? I remember, yeah. That was Friday. Oh, yeah. That day was Friday. Kasi Thursday kami nag-outing. Yes. Then Friday uwi. Tapos nung time na may lamay, may... So, Vince Gumbo. So, ang nangyari nun, dahil sobrang gulo na ng isip ko, actually, I left my motor here sa church kasi nga galing kami ng Pampanga. I went back for it. After ng house church, hindi ako umuwi agad. So, naglakad ako ng hindi ko alam kung saan ako lumalakad. That time, saan ako pupunta. And I requested, that time, I just miss my dad. So, I chat my dad. Tapos sabi ko, send ka naman ng voicemail sa akin. Sabi, sasabihin ko? Kahit ano. Then, along the way, yun lang yung pinakikinggan ko. Like, gusto kong ipaliwanag or gusto kong magsabi to someone, pero alam ko na hindi nila maintindihan. Kaya, I also wanted to talk to my dad, pero alam ko din na hindi niya maintindihan kasi he's not, he doesn't have the same principle as ours. So, ayoko din na magkaroon ng any misunderstanding or any reaction, unwanted reaction towards the matter. So, that time, I just listened to the voice of my dad, finding comfort.
Tapos habang naglalakad ako, hanggang sa makarating ako sa bahay. Hindi pa rin ako, naglapag lang ako ng gamit, and then I went back to church and rode my motor. So that time, I was decided na alis na ako. Ayoko na. So, nagpa-full tank ako. Siyempre, ako, pagka naglayas ako, okay lang wala akong dalang gamit. Kasi, meron ako pera. So, I could start from, Flex. Flex. Hindi, what I mean is, hindi man ganun karaming pera ko. Pero, I could just start, that was running over my mind na I could just start a new life somewhere. I'll leave everything behind. No? So, yun yung naiisip ko that time. So, what I did was, I went to a gasoline station and then nagpa-full tank ako. Hanggang sa I was driving really fast. And then suddenly, for the first time, huminto yung Piaggio. It was then and there na na-realize ko na it was God. Na talagang siya yung nagpahinto ng motor kasi I was ready to leave, not just kumbaga from the house, but physically okay lang kung ano mangyari sa akin, okay na. Kumbaga kung maaksidente man ako or what, or ano man mangyari, okay na. And that time nung huminto yung motor, I was really crying, and verbally I was talking to God. Sabi ko, Lord, gusto ko lang mapag-isa. Gusto, please, ayusin mo tong motor. Sabi ko, Nag-demand pa siya, guys. Teka, inutusan mo. Nag-demand pa siya. pero yun talaga Siya na nga yung nangyari that time. Reasonable. sabi ko, Clouded. Hindi, tsaka alam ko na si Lord yung nagpahinto. So, kung ano yung ginawa ni Lord, kahit ipaayos ko yun, ayusin mo. hindi talaga. Kasi tinry ayusin ni Pastor Etiel yun later on, hindi niya rin naayos eh. Galing. Oo. Tapos sabi ko, Lord, please. Gusto ko lang lumayo. Sabi ko, gusto ko pumunta sa malayong lugar. Ayoko makipag-usap, ganyan. So, I was bargaining to God. Siyempre, wala akong makukuha sagot. Hindi, habang nagtutulak ako, iyak ako. Pag ganahin niya, tumutok eh. Yan. Pinagtulak siya ni Lord. Nagtutulak ako, tapos Susan mo ako. Sige, tulak mo yun. kaya may ganong moment. Pero, tumabi ako sa sidewalk, tapos may close na motor shop doon. Tapos doon na ako. Sabi ko, sige Lord, hindi mo to pagaganahin. Dito lang ako. Ay, tampo. Vulcanizing girl. Sabi ko, pag inaalala ko talaga na facepalm ako. Pero, thank you Lord. Hallelujah. Diyos ko. Sa vulcanizing ko natira. Sabi ko, tapat na PSP. Sa new life pala. Oo, tapos sabi ko, Lord, sige, dito lang ako, madaling araw, wala akong pagsasabihan, ganyan. So, yun na yung yun na yung resolve ko noon that time. Hanggang sa maya, tumawag na sila Ate Shen. So, Anong oras na yun? siguro mag-12 na noon. To 12 na. So, actually, si Pastor Salma, he was asking for me. Siyempre, aware din siya na kinakamusta niya ako through Jasil and Jeter. So, tumatawag sila, hindi ko sinasagot. Wala akong sinasagot kahit si mama, ganyan. Wala akong planong sagutin. So, not until si Ate Shen yung tumawag. Siyempre, Ate Shen, I couldn't resist. Nung tumawag na siya, sabi, nasan ka? So, doon that time, parang binuhusan na ako ng mainit na tubig na ako, sabi mo, nasan nga ba ako? Sabi, parang I'm lost. Alam ko kung nasaan ako, pero I feel like I'm lost. So, sabi ko, nandito ako sa MacArthur Highway. Sabi, bakit ka nandyan? Ganyan yung mga niya. So, may mga kutob na sila ganyan. Pupunta ako sa Lamay. So, yun yung yun yung reason ko. Pero, ang totoong reason is I was ready to go away. Kasi, inisip ko that time, sabi ko, Lord, alam ko na I am not for the world. Wala akong plano umalis ng church. Kaya nga, I was ready na
kung ganito lang din, sabi ko rin, kung ganito lang din, kunin mo na ako, Lord. So, ganun na yung ano ko nun, ganun na yung agenda ko nun. Hanggang sa dumating sila, kinuha yung motor, and then, tawag dito, nakarating kami ng church, hindi pa rin gumagana. Then, kinabukasan, check kay Kuya Timon, it was working. Nothing's wrong. Nothing's broken, so it was perfectly working. So it means that it's really the divine intervention of God. So I decided that time na 1 month akong hindi magmotor kasi I was unpredictable. So yung agenda that time is yung pinaka-reason nun is because I was really afraid. I was full of fear about my future, about the person na kumbaga, it's not about the person at the end, ang nakita ko, ang problema ko talaga yung sarili ko na I have a fear na matulad sa relationship ng parent ko. So despite na having known na si Papa is a Christian, he has a calling to be a pastor. So, siya talaga ang pinaka na-born again sa amin. Unang na-born again. Okay. And tawag dito, sumunod si Mama. Siya yung nagkakonduct ng Bible study para hanggang sa madala niya kami, ma-assure niya kami kay Lord. Tapos, during that time, ang argument sa mind ko is kung si Papa nga naglilingkod na, he has a calling to be a pastor, nagloko pa siya. What more, di ba? So, I have a really big trust issue that time. So, yun, nung time na yun, talagang pinaka-breaking point ko na kung pupunta ako sa maling tao, ayoko na. Parang ayoko na pagdaanan yung pinagdaanan ni Mama, ayoko na yan. So, yun yung rason ko nun. Hanggang sa, after that, I talked to the leaders. And, una, syempre, I repented to God. Because, Lord, I mistrusted you, hindi kita pinagkatiwalaan, and talagang mas pinanguna ko yung yung fear ko about the unknown. So I was very fearful of the unknown, anything na hindi ko alam. Sanay kasi ako pagka may gagawin ako, titingnan ko ano muna mangyayari dyan, paano ko gagawin, dapat alam ko yung gagawin ko, pero ito hindi wala akong alam So I was very fearful. Kaya, nung time na yon, I really repented to God. Nakita ko na mali yung naging response ko. And I talked to the leaders, to prophet and the bishop. And they really helped me na ma-open yung eyes ko about that certain matter. Kaya after nun, naman, talagang nag-consecrate ako and more of the Word of God, worship, ganyan, God and me. After nun, talagang nagkaroon ako ng confidence na sabi ko, Lord, I trust you. Whatever it is, whatever the process is, I trust you. So, I expressed it also to the leaders na I will submit po, I will obey. So, after nun, tuloy-tuloy na ako. Yeah, that was really one of the, breaking point, turning point ko, which is nung time na nakikipag-usap ako kay Prophet, sabi, I consider then this might be your turning point. And it really was. So after that, lalo kong nagtiwala kay Lord. Sabi ko, Lord, inalagaan mo kami despite of being fatherless. Hindi mo kami pinabayaan. So, may mga challenges along the way, but you still uphold us. So, nakarating ako dito sa ganitong point at I am serving you. I am with my family serving you. So, ano pa ang hindi ko kayang ipagkatiwala sa iyo? So, that time, talagang I really made a vow to God na I will trust whatever God is in store for me. Kaya and He gave me yung Psalms 139 verses 15 to 16 na yung story ko is written on His book. And talagang yun yung until now pinangahawakan ko din. That God really has a purpose for my life from the time na since pagkapanganak ko and until now, hindi ako bubuhay ni Lord ko, wala akong purpose. So, yun yung naging turning point ko po. So, meron siya nakuwang word na Psalms 139. Ikaw, Shimida, during that time, meron kang
nakuhang word? Directly, wala. Yung verse talaga mismo. But it's more on the conviction. Kasi talagang, I was praying din. Kasi nga, nagugulo na ano din ako tawag dito, emotional, very emotional ako that time. And syempre, nahihiya din akong kung i-confront ko sila. Pero, it's more of the conviction of God na, na I need to do this. I need to do this. Kailangan ko itong ayusin kasi habang maaga pa. Kasi or else, magbo-branch out to ng more bigger problem in the future. Pero during that time, meron ba kayo like journal? Like, ito yung sinabi sa akin ni Lord, gano'n. Like, ito yung pinagdaanan ko, ito yung nakuha kong word. Kasi, like, pagdating sa breaking point, ang hirap umangat from your breaking point without hearing God. Sa upcoming episode natin na ilalabas pagdating kay Pastora Elada, one of the things na nag-cause sa kanya ng breakthrough was because she really heard God. Na merong binigay na word sa kanya, merong binigay na promise sa kanya, and despite everything na nangyayari in the physical, is going against kung ano yung sinabi ni Lord sa kanya, pinanghawakan niya yun. Now, one of the things na kailangan din natin makita, yes, we acknowledge our breaking point, but we must acknowledge God within that breaking point. Kasi we acknowledge God in the breakthrough. Yes. Kapag naka-breakthrough na tayo, kapag nagkaroon na tayo ng success, nakabangon na tayo, nakabawi na tayo. Pero during the breaking point, which is, I believe, nangyari din yung kay Joseph, na God promised him something through the dreams, and then everything na nangyari sa buhay niya afterwards, hindi akma doon sa sinabi ni Lord sa kanya. But, ang naging strength niya was because he saw something na ibinigay ni Lord sa kanya. Yun yung nag-push sa kanya sa purpose. Now, yun yung kailangan natin i-evaluate. Because when it comes to our turning point, it's really hard to continue in life without the Word of God. And maganda din na sakto na last year na season natin is about God's spoken words. Yes. So, I'm trying to find, which I believe maging aware din tayo sa ganun na ano yung naging word ni Lord during those times na naging strength ninyo, naging strength. Ikaw, Jassel, kung merong masishare mamaya, di ba? Huwag natin i-leave yun. Yes. Na kung ano yung sinabi ni Lord. Kasi yun nga, maaaring wala kang written word, pero meron namang spoken word, which is the conviction of God. So, ando doon pati yun, di ba? Kaya, sige. In connection with that, Finny, yung word kasi na binigay sa akin ni Lord would cause me na kapag dumaan ako sa challenges, it might be that the same as what I have gone through before. Diba? I can go back to the word. Yun, tama. Diba? I could, kahit na this is the promise of God to me, na before I was born, even before I was framed, diba? Alam ng Diyos. So, during that time ng intimacy ko kay Lord, during those consecration time, I was able to make a song out of it. And talagang every time na kinakanta ko yung song na yon in my quiet time, no, I was reminded of how good God is, how great God is, na never talaga siyang nagkulang. It is always na ang tao ang may pagkakamali. Kasi that time parang sinasabi ko na, bakit ganon? Ganito yung sinasabi ng iba sa akin, ganyan. So, hindi ba nila nakikita? It's more on focus on me Pero during those times na when I had the consecration, I had the intimacy with the Lord, nakita ko na it's not about them, it's about me. Ako talaga yung binabago doon. Kaya when I received that word, sabi ko, yes, Lord, I will. Kaya yung sinasabi niyo po na importance ng journal, I have that. Although hindi siya written. Sa phone kasi siya Puro puno-puno yung notes ko. So every time na I have a struggle, I receive a word from the Lord, I really document it. I really write it or type it, no, na ito yung significant na nangyari sa buhay ko, and this is where God and me or God and I met, no, this is where he when he talked with me. Kaya I really value those times. Okay, ikaw. Ako. Ayan. Madaming breaking point, pero yun nga, yung obviously yung kanina yung mga nababanggit, which is during that time nung na-DA ako. Kasi ayun nga, nagkakaroon ng
syempre nadidiin na natatama. So, hindi mo maiwasan na may mga thoughts, may mga boses na pinakikinggan, either justification or kaya baka ganito talaga ako. May mga ganong part sa akin. And then, ayun nga, during that time nung na-DA ako, talagang nag-sprung out din yung mga laban ko inside na kinikip ko lang. Siguro, nag-start din siya nung before na ikasal si Ate Shen, ganyan. During nung nanliligaw si Pastor Rithiel. That time, nagsimula na yon. Pero, kinikip ko lang, kumbaga, in-ignore ko siya kasi, kumbaga, ini-invalidate ko siya kasi hindi naman siya necessary na sabihin, ganyan. Or baka, laban lang siya sa isip. Tapos, pagtatagumpayan ko din. Pero, until such time na ako na yung, syempre, tinatama na ako. So, sunod-sunod yung mga voices na dumadaan sa akin na ako yung problema, gano'n, yung naisip ko. Siya, self-pity na. Oo, may mga gano'n na maayos pa ba ako kasi lagi na akong natatama, ganyan. And dun sa level ko na naging proton din ako ng di ba may angels group, tapos may assistant yung leader. So, naging proton ako doon, kumbaga, assistant ako ng angel leader namin, tapos nagkaroon ako ng kasalanan. And, one thing din na nung during that time na na-DA ako, yung sinasabi ni Bishop Jed sa akin, hindi muna ako magkakasala kung hindi ako nagkasala. Hindi muna magkakasala sa tao kung hindi muna ako nagkasala sa Diyos. And, kung yung mga relationship ko, na tingin ko na kumbaga na hindi na nag-work sa horizontal, it's because yung yung relationship ko sa Diyos is malayo na, hindi na siya yung priority ko, kaya naapektuhan yung horizontal ko. And during that time, akala ko naka-overcome na ako dun sa laban ko na naglulong pa rin ng yung mga lumabas na friends, ganyan. Akala ko naka-overcome na ako dun. Pero during that time ng DA, parang may mga questions sa akin na tag dito. Ba't sila kaya nilang gawin yon? Kumbaga, kaya nilang manakit na ibang tao, tapos ako, I have to stay, ganyan. Tapos, may mga justification din sa akin na hindi lang naman ako yung gumawa. Hindi lang naman ako yung gumawa ng kasalanan, pero ako lang yung na-DA, ganun, ako lang yung kinare. At that time, hindi ko pa naintindihan bakit ganun yung nangyayari. Pero, ayun nga, dahil nga, mas pinakinggan ko yung bulong ng kaaway sa akin na, hanggang dyan ka na lang talaga, ikaw na talaga yung problema. Tapos ang pa nun, kada session namin ni Bishop, lagi ako napapagalitan. Tapos, kasi before, naisip ko, excited ako kasi, si Bishop yung mag-handle sa akin. So, like, may mabilis encourage lang. ka. May encourage ako na talagang lalong maging Welcome open to the sa family. kanya. Kala mo Mas lalo may encourage, ganyan. Kaya niya expectation ko, pero na-disillusion ako doon. Nakala ko magiging madali, ganyan. Tapos, ayun nga, nasunod-sunod yung pagalit sa akin. It's because din naman pagkukulang ko din naman yun. And that time, dahil nga sunod-sunod na yung pagalit, tas fasting week pa nun. Fasting week What year? What year? 2023. Ayan. July yon, July, first week tayo, di ba, nag-fasting week. And I remember July 6, I think that was Thursday. Meron tayong session dito. Tapos may session kami, syempre, ganyan. And, syempre, may naitatama pa din sa akin. Ganun na, kasi tinuturo sa atin that time kapag nagpa-fasting tayo is, meron tayong dapat na baguhin. Hindi lang yung magpa-fasting tayo dahil hindi lang kakain, hindi lang inom, ganyan. Pero, that time, hinahanapan ako ng pagbabago. Sabi ko, di ba, parang, akala ko okay na yung ginagawa ko, like, tuloy-tuloy na gano'n, yung pagkikiss kay mama, ganyan, or yung interaction ko din kay Bishop, yung nagbe-bless ako. Akala ko okay na yon, yung pag-aamin ko na mali ako, akala ko okay na yon, ganyan. So, parang, ang nasa isip ko na syempre nun is, di ba sapat yung yung ginagawa ko na, parang, tinatry ko naman, kaso hindi ko alam kung paano sa way na ina-expect sa akin. Yun, tama. Yes. Tapos, syempre, andun din yung tinatanong sa akin na, na gusto mo ba talaga magbago? Sabi ko,
gusto ko talaga, pero syempre, hinahanapan nga ako ng bunga. And that time, nag-end kami na galit si Bishop. So, umuwi ako sa bahay, naglakad lang ako. Tapos, ayun, syempre, dahil nag-iisa na ako, wala akong, hindi ko inopen kila ate, ganyan. Kumbaga, nag-drown ako sa, mga thoughts ko. Hanggang sa, nasa bahay lang ako. Yuko kay Lord doon. Tapos sabi ko, paano bang pagbabago yung, yung gusto nila? Yung hinahanap. Ayun, yung hinahanap nila na pagbabago. Tapos, that time kasi, syempre, gabi na noon. Tapos, di naman na kami nagkakausap nun kasi gabi na nga. Tapos, sinasabi ko na, tawag dito? Baka, ayun nga, lalong nag-strengthen yung, yung word na, ikaw na talaga yung problema. Kumbaga, the only way na, tawag dito, mai-ease yung problema na yon or kasi nasa isip ko na, nagiging problema ka na kay Bishop, ganyan. Na ka na, kumbaga, nagiging burden ka na. Hindi ka naman natatakot during that time na, baka yung problema ko sabihin niya kay Apostle, gano'n, baka mapulpit ako, gano'n. Merong mga may mga naisip ako, pero hindi naman ako natatakot, gano'n. Alam ko na nakakaabot kay Aja yun, gano'n. And ayun nga, going back doon sa time na yun na sinasabi ko nga na kay Lord na na ako na yung problema and nagiging burden na ako kay Bishop Jed, naging problema. Hindi lang kay Bishop, kumbaga sa pamilya ko din. Kasi hindi naman sila umabot sa ganito na na yung problema, yung dinidil sa akin, hindi naman sila umabot doon. Pero, syempre, representation din ako ng kung ano yung talagang family namin. So, dahil nga doon, lalong nai-strengthen yung kasi pinapakinggan ko, binibigyan ko siya ng boses, yung boses ng kaaway sa akin. And that time, naalala ko, gumagawa pa ako ng kalilan kasi may order siya. So, sinabi ko na, the only way na ma-ease ngayon is to, end by existence. So, doon na pumasok yung mga demonic thoughts na gano'n, na hindi naman dapat. Kasi kung talagang spiritually driven ako, hindi ko maiisip yung mga gano'n. Pero that time... Not necessarily na pag spiritual driven ka, hindi mo maiisip yun. Bakit? Kasi si Elijah, he's a prophet eh. Oh yes, that's na And yet, nakaranas siya ng depression. Tanggalin natin sa kaisipan natin na if you're spiritually driven, if you're spiritually led, hindi ka when you're spiritually led, nakakaranas ka talaga ng gano'n dahil bakit? Gusto kang tanggalin. Ito is magandang quotation nakita ko na the reason why you fell is because you're standing. Hindi ka naman malalaglag if you're not standing. Yes. Kung nanatili kang nasa fallen state ka, hindi ka magfo-fall. Kasi andun ka na eh. But the reason that you fell is because you're already standing, you're already rising up, already leveling up. And yun yung ayaw ni Satan. So, it's not really true na when you're spiritually led, diba? Hindi ka makakaranas ng ganun. Oh, yes. Kasi, maraming example. Kayo na maghanap sa Bible. Maraming example ng mga ganyan. Kahit si David, di ba? Maraming example sa ganyan. But the problem is yung nga, pag pinasok ng religious spirit na, ay, di mo pwedeng isipin yan, di mo pwedeng isipin yan. Which opens the door, mas lalo kang makokondemn. If you really don't know kung sino ka according to the Word of God, madali kang madideceive ni Satan. Yes. It's because there are times na hindi naisip mo to, di ko dapat isipin to. Pag inisip ko to, di ko na mahal si Lord, di ko na ganito, ganyan. Ganon. Parang nakapag Ganon. And it destroys you more than it helps you. True, yes. And kapag hindi mo na-overcome yun, magiging ganun ka din sa iba. Huwag mo isipin yan, kundi di mo talaga. It's something na demonic din. It's demonic din. Dahil, yun nga, again, our relationship with God, kagaya ng sinabi mo, problem mo with relationship with God, is not that hindi ka nagkasala lang kay Lord. Hindi ka nagkasala kay Lord in the sense na meron kang intentionally ginawa against sa Kanya. I hope maintindihan ninyo. But ang problem is undeveloped. Kapag ang isang bata ay undeveloped,
wala siyang strength na tumayo. Yes. If yung bones niya walang undeveloped, wala siyang strength na tumayo, wala siyang strength na lumaba, wala siyang strength na to do things na normally dapat niya ginagawa. Kaya may mga bata kapag malnourished, inibigyan ng mga certain nutrients para ma-develop yung dapat ma-develop sa kanila. Which is, ganun na nagiging problem sa atin. We thought na tayo na nagpo-fall, may problema tayo, like, kay Lord. Pero ang pinapakita sa atin ni Lord is there's something lacking. There's something undeveloped na matagal mong pinabayaan. Now, in the time na supposedly dapat nakakatayo ka na, nakakapaglakad ka na, but undeveloped yung muscles mo, undeveloped yung bones mo, hindi ka ngayon makatayo. Na it's something that God is putting in our mind na, okay, i-deal mo yan. Ayusin mo yan. Instead na kinokondemn niya, hindi mo ako mahal, may hatred ka sa akin, kaaway ka. Yan yung root ng enmity against God. No, God is saying, may lacking, kulang ka nutrients, focus on those things, fix that, then let's go back. Kaya hindi totoo na when you're spiritually led. So, sige, tuloy mo. Nga. And then, dahil balik ako dun sa sinabi ko na may order siya sa akin, and yung order na yun is fully paid na. Yung in-order niya kasi yun para sa buong class niya. So, souvenirs yun. So, iniisip ko kung aalis ako, tapos parang sinabi ko sa isip ko na, tapusin ko muna to, kasi bayad na siya. Bayad na siya eh. Tama. Bayad na siya, tapos Okay lang yun, may hindi pera matapos. naman. Hawak mo na eh. Pagkama mo na. Ayun. Joke lang naman yung may pera. Joke lang. Donation na yun. Ayun, so that time di ako natulog nun. Tinapos ko yung order na yun. Tapos settled na sa puso ko na pagkatapos nito, ihahatid ko lang ito sa school niya, and then go na. Ganon. Like, aalis mo, ganon na nga. Ganon na. ultimately, ganun. Yeah. And then, ayun, that time, tag dito, inutusan niya pa ako, may ipapadala daw siya. So, na-delay. Kasi gusto ko na matapos, bigay ko sa kanya, tapos alis na ako, gano'n. Tapos, saktong-sakto pa nun, Friday na, July 7, Church. Friday, merong 3 p.m. na dito. Ay, okay. 3 to 6, diba? So, ang balak ko nun, sasadyain ko na makatulog. Tapos, since may work sila, hindi nila ako magigising. Lahat wala. Tapos, that's the time na balak ko na yun yung iti-take ko yung chance ko doon. Tapos, ayun nga, nangyari yun. And pag uwi ko sa bahay galing sa school, nakatulog ako. Nakatulog ako that time. Tapos pagising ko, alas 4 na. So, nakaganon lang ako sa sofa noon. Tapos, ang tigas ng puso ko. Kumbaga, alam ko sa spirit, alam ko within me na ayaw ko. Pero, dahil nga binigyan ko ng boses yung kaaway is, mas nag-hold siya sa akin. So, nagbihis ako, nag-ayos ako, ganyan. Tapos, ang pinaka-goal ko lang talaga is, maglalakad ako and eventually, I know na either makaksidente, ganyan. Kasi ayoko yung, sabihin natin, magko-commit, magpapakamatay. It's a sin. Ang gusto ko lang naman is like, pumunta na sa Lord, gano'n. Yung, kasi wala nang problema doon. Escape. Like, escape. Yun nga, gusto ko yung escape. Yung word na escape that time. Kasi pagka na-aksidente, hindi ko accountability yun. Like, hindi ko kasalanan yun. So, hindi ako pupunta ng hell, gano'n. Kasi na-aksidente lang naman ako. Pero kasi ang hirap kasi ma-aksidente ng sadya. Kaya yun na-aksidente. Di ba? Kaya nga, yun nga. Di ba wala sa katinuan? So, yun. Pero may mga na ako, like, thoughts na ako na sa tulay, ganyan. So, demonic na talaga. Hindi na wala na sa katinuan yung pag-iisip ko that time. Ayun, nag-ayos na ako. Naka-hoodie ako noon, naka-pants ako, ganyan. Tapos naka-cup ako. Tapos, umupo muna ako dahil wala namang, ang expect ko, sila from work, dadiretso sila dito. Kasi may gawain. Tapos biglang nung habang sa cellphone ako that time, is, nag-play yung goodness of God. Yun. Tapos, in-scroll ko agad kasi alam ko pagka pinakinggan ko to ng buo, Makakonsensya ka. Makakonsensya ako ganyan. Pero that time, biglang
biglang, small voice lang siya, hindi siya pagalit, hindi siya pasigaw na nangusap ang Diyos na ano, what are you doing? Parang gano'n. What are you doing? Tapos, biglang niremind sa akin ng Panginoon yung song na binigay niya sa akin, yung naggawa ko na song, January 2023 din yun. About siya sa mga, kumbaga sa experience, sa mga nangyari within 2022. And meron doong verse na, meron doong part na sinabi doon na, it wasn't easy, but you said, child, don't you worry. Ganon. Tapos, paulit-ulit yun sa akin, yung child, don't you worry. Tapos hanggang sa, biglang nanlalaban pa din ako. Kinuha ko yung gamit ko, gano'n. I mean, yung bag ko, tapos kinuha ko yung charger ko. Sige, kinuha ko yung charger ko, di ba? Diba? Siyempre, may cellphone siya dali. Ano siya, fully charged. Parang ito, pag namatay, full tank. Ang gagaling, di ba? Iba't ibang stage yan. Fully charged. I mean, ngayon. Ano sa'yo? Nung lumayas ako, anong gamit dala ko? Ano? Garbage bag. Di ba? Fully clothed. Tapos, ayun nga, that time, ayun, nanlalaban pa ako. Tapos, hanggang sa nag-flashback kung paano ko siya nagawa. Tapos, yung verse, yung part doon na, it's the price that I'm willing to pay. Kasi may lyrics doon na, it's the price that I'm willing to pay. Tapos, hanggang sa nangusap ng Panginoon na, di ba naranasan mo na na maiwan ka ng friends mo? Mga, tinuturing mo na malapit sa'yo, tinuturing mo na pamilya mo. Is naranasan mo na maiwan ka nila. And you know, it hurt. Di ba? And that time, sabi ng Panginoon, gusto mo din, ganun din ba yung gusto mo maiparanas sa mga iiwan mo, di ba? I mean, syempre, given na yung mga friends, pero lalo na sa family, di ba? Yes. Nag-invest sila or like, nagbigay sila ng effort sa akin. Tapos, ko lang yun, puput to waste ko lang yun. And, sunod-sunod na yung mga ginawa ng Panginoon sa akin is nag-flashback. Lalo na nung time na pinaalala sa akin ng Panginoon yung turo ni Apostle. Nung kinasundayan lang nun. Ayun. Sinabi ni Apostle Joseph na the only time na masisira mo talaga, totally masisira mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon when you go outside His hands. So, kumbaga kung aalis ako sa kamay niya, sa hedge of protection niya, doon ko talaga totally masisira yung ginawa niya. And at that time, nag-breakdown ako. Sabi ko, what am I doing? Ganon. Kumbaga, pero yung desire na mawala, nandun pa din. Sabi ko, Lord, kunin mo lang ako, parang ganon. Yung feeling na, at kasi, nagkakos na ako ng trouble dito nagkakos na ako ng problema. Tapos, nakaupo, siguro 3 minutes pa lang ako na umupo nun. Biglang dumating to. Bigla siyang dumating. Kumanta siya. Kinanta niya yung goodness of God. I speak Jesus. Kantahin ko na lang. I speak Jesus. Ayun, bigla siyang dumating that time. Tapos nakagano'n lang ako sa couch. Umiyak na ako kasi nga dahil sa conviction. Tapos naramdaman ko din talaga yung yakap ng Diyos that time. Tapos ayun nga, dumating siya. Tapos tinatanong niya, ba't nandito ka? Kasi akala nga nila, nandun ako lambing, no? Dito ako. Lambing, sobrang lambing magkakabat. Yun, that time, ba't nandito ka? Ano ginagawa mo? Ba't nakabihis? Ba't nakaganyan yung yung itsura mo. Ganyan, itsura mo, ganyan. Tapos di lang ako nagsasalita, iyak lang ako nakiyak, ganyan. Tapos siguro mga 2 minutes, dumating naman to. So silang dalawa na ang kumakausap sa akin. So ayun nga, that time, iyak lang ako ng iyak. Tapos, hindi ko maput into words yung gusto kong mangyari. Pero sila na yung naintindihan. Naintindihan nila bigla. Parang ganun. Tapos, ayoko nga i-express kasi alam ko, pagagalitan, like, masalo nila akong ida-down, ganun. Baga pag sinabi ko na yun nga, gusto ko magpamatay. Bakit? May makukuha. Yun na sa isip ko, bakit may makukuha ka bang dyan? Ano mo papala mo? Yun yung conversation na nasa isip ko that time. Pero that moment, hindi ganun yung nangyari.
Kaya lalo akong umiyak. Kasi, Hindi na-meet yung expectation niya. Ang timing. oo, kasi, Yun yung kailangan mo. yun yung kailangan ko talaga. Kasi nga, syempre na-suppress yung emotions all these years na, na tinatry ko na, na gawin ko ano yung ginagawa nila ko. Kumbaga, kasi yung pressure din, syempre, yung expectation din sa akin. Dahil sila, may mga status, ganyan. May at pera. certain, at certain, basta known sila sa, mga certain parts na maganda. Pero pagdating sa akin, kumbaga, pressure yun sa akin na. Tapos ganito pa yung nangyayari. So, that time talagang kinausap nila ako, tinanong nila ako na, bakit tag dito, bakit nga daw ako umiyak, ganyan. Tapos sabi ko, kung kumbaga, nakalimutan ko na yung pinaka-exact words, pero sinabi ko nga na, yung quit yung existence ko, ganyan. Tapos, yun pala, habang umiyak ako that time, kino-communicate na nila si Ate Shen. Ayan, tapos, syempre, nandun ako sa bahay. Ang ginawa nila is, dinala nila ako dito kay Ate Shen. Tapos, doon, syempre, kinakausap ako, ganyan. Pero yung talaga... Hindi pa galit? Hindi naman pagalit. Tinatanong ko ano nga nangyari, ganito, ganyan. Pero yung longing pa din, nandun. Yung, ayoko nang harapin, hindi yung ganyan. Gusto ko talagang mag-escape. Ayoko na yung may proseso pa na aayusin, ganito, ganyan. Kasi, sa ending, ako pa din ang mali. Pero ayun nga, that time, pinakausap din sa akin si Bishop Jed. Kinausap ako, ganyan. And niya ako, kinaman niya ako. Inutusan niya ako na mag-pray nga sa Panginoon. And that time, nung pag-akyat ko doon, feeling ko talaga na mamagnet ako dun sa altar. And dun ko na-experience yung anong pinaggagawa ko. Kumbaga dati masaya akong, masayahin akong tao. Friendly jolly, na daw. Friendly. Oo, yung mga ganun. Tapos, Friendly kahit unnecessary. Dahil may mga ganun. Friendly tayo! Naiintindihan namin. Kaya nga Pathetic tayo sa kanya. Oo, kaya magtagal ka. Okay lang. Pero ayun nga, that was the point na tawag dito na, yun nangyari na yun talaga yung pinaka-breaking point. Alam niyo kung ano na-realize ko ngayon lang? Like, pinaintindi sa akin na Holy Spirit. Hindi nagbabago ang strategy ni Satan. Totoo. In the sense na, during the time ni Moses, kilos si Satan, papatay lahat ng mga baby para hindi mabuhay yung magiging deliverer ng Israelites. Sa time naman ni Jesus, papatay yung mga 2 years old or para hindi mabuhay yung Messiah. Yes. And now, in our time, na God will raise up a faceless and nameless generation. Gusto ni Satan mamatay. Existence, like suicidal thoughts. Kaya nga, yun di ba, na yung mental health ngayon because ang dami napapakamatay. Ang mahirap pa, yung mga nagpapakamatay, hindi naman yung mga matatanda. Yung mga bata pa. Like, people who has so much potential pa. But because hindi nila mahanap yung hope na meron sa Diyos, Diyos natin, which I believe God is now burdening us with that experience, with that encounter, so that we can look unto these people with a different kind of perspective, with a different kind of lens. Na ang habol ni Satan, hindi lang ikaw, hindi lang ako. Yung kundi offspring, the generation. The people talaga, yun nga, generation. Kasi, ayun alam na ni Satan na malapit na yung time niya. Yes. And as much as possible, ang kaya niya talagang gawin is delay. Now, if people will be so ignorant na ito ang dapat natin i-break, ito ang dapat natin harapin, then he can continue delaying yung pagbabalik, yung second coming. Yes. But now God is granting us the grace and the wisdom na, naranasan mo to. Naranasan mo to. Now, you will meet people, ganun din naranasan nila. But the same hope that you experience, yun ang kailangan mong ipasa sa Kanya, which is, I believe, ganun din tayo dinadala ni Apostle Joseph sa Aces, the being a light of the world and a salt of the earth. Yes. Because there are
people who struggle the same thing that we struggled. Yes. Kasi ako din yun, nagka-problem din naman ako sa suicidal thoughts. And yun nga, God is giving us a language to speak, to resonate with this kind of people na they have been kept silent because that's all that they know na gawin. Yun lang alam kong gawin, manahimik. To suppress hanggang sa na-oppress na, hanggang sa na-depress na. Yes. Hanggang sa Totoo. Yes. hanggang sa wala na, hopeless na right. tinapos na nila. But God is raising us up. And yun yung sinabi sa akin ng Holy Spirit na yun, meron nakikita si Satan na hindi natin nakikita. Yes. And that's why kinakloud niya ang ating isip. Yes. At the same time, kung hindi naman kayo okay lang din sa akin na ganyan lang kayo, hindi kayo lalago. Hindi nyo marirealize yun. You will only keep your eyes on yourself na, Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? Plano mo sa buhay ko. But God is turning now our eyes. Lord, anong plano mo sa time namin? Anong plano mo sa generation namin? Na bakit sobrang pilit na sinisira people now we don't have right identities. Yes. People who are wounded. Kailangan ng inner healing. Hindi lang kailangan deliverance. In fact, isa nga sa pinaka-namamangha ako, yung nangyari dun sa babae na nahuli nilang nangangalunya. Oh, yes. Na, bakit hindi deliverance ni Lord? Ni Jesus? Samantalang nagdi-deliverance naman siya. Si Legion, di ba? Pinalayas na yung pinalipat niya sa baboy. Pasensya. Pinalipat niya sa baboy. I mean, dineliverance niya. Pero itong babae, knowing, caught on the act, adultery, as a God, you could have like, okay, alam ko problema mo to. Yung spirit of adultery, demonic yan. I-deliverance kita. Pero ang ginawa ni Jesus sa kanya, alam niyo, inner healing inner deliverance Sabi sa kanya, go and sin no more. Sinabi ni Adjan nung Wednesday. Yes. Yeah. Go and sin no more. Kasi I believe now, mayroong concept ng mundo pagdating sa mga church people. Yes. Na kung sila pa yung mga church people, sila pa yung mga sobrang judgmental. Sobrang condemning. Kaya nahihirapan sila ngayon lumapit. Because yun nga, kagaya din natin na alam nila, ito sasabihin nila. Ito yung magiging problema. Yun nga, God is giving us the language to resonate with these people. And yun yung magiging mission natin. Na, alam natin na demonic, may spirito behind bakit ka nagkakaganyan. But we have now come up with a certain authority or anointing. Sabihin natin, anointing to break the yoke na hindi natin sila yung force na kailangan mo deliverance, we can give certain words of encouragement that will just tell them, okay, you need to stop doing this na. Stop sinning. Meron kang hope, but you need to do certain things differently. Hindi natin i-impose yung religion na ganito, ganyan. Ito yung sinasabi ng salita. Kasi yun ang nagiging struggle mostly ng mga people in the world na feeling nila na sinasalpakan sila ng salita ng Diyos na ini-enforce talaga sila. Kaya imbes na sila mismo willingly surrendering their lives to God, feeling nila na fino-force sila. But now God is bringing us into a time na people will be inspired. Like, gusto ko yung nangyari sa'yo. Paano nangyari? Paano nangyari? Diba? Kaya yun ang purpose ko, bakit tayo mayroong podcast. We have to speak a different kind of language. That's right. We are grateful sa mga leaders natin because they have brought us to a certain point. But now, since God is bringing up a new generation, we have to do things the same, but better. Same and then different. Kasi since we are allowing God to do something new in our lives, we must do something new din. Kailangan may bago tayong gagawin. May transition talaga. Oo. And yun yung pinipigilan. Pinipigilan. Actually, sa nagiging desire ko ngayon, meron ako nakakausap ngayon, mga ibang Christians. Meron ako nakausap lately lang dahil nga nagpo-post ako sa TikTok ko. Isa siyang lalaki na Baptist naman. Nag-message request siya sa akin, pwede ba kitang makausap? And lately, nag-chat siya sa akin ngayon, meron siyang problem sa mom niya at inisip niya magpakamatay. So sabi ko, bro, pag-pray mo muna. Sabi niya,
wag mo sabihin sa akin kung anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Sabi ko, okay, sige. Ngayon, di pa ulit kami nakakapag-usap. Pero, hindi ko i-enforce sa'yo. Diba? Hindi ko pipilit sa'yo na mali yan, ganito, ganyan. God is giving me the wisdom, the patience, endurance, and long-suffering. Yes. Na, I know, God is in control. Yes. Kaya, kung gusto mo mapamatay pero ayaw ni Lord mamatay ka pa, di ba? Wala ka magagawa. Right. Kahit ano pang pilit mo, kahit ano pang trial and error mo, ikaw lang di madidisappoint. So, I'm now learning to trust God na ayoko i-enforce, Lord, ayoko kita i-enforce sa tao. I know it's not my job to change them. It's my job to be a light. Yes. If they need help, and I will be available for them. And then, meron ako lately na kausap na, sabi niya, mag-host siya ng Bible study, online Bible study. Nag-present ako, sabi ko, gusto ko sumama. Kasi ngayon, naghahanap siya ng mga ibang tao, iniipon niya, tapos magkakaroon ng Instagram na group chat, ganito, ganyan. Because, yun nga, I felt led, I felt called na kung saan to gather people, hindi lang dito sa loob. Yes. Hindi sa yung puso ko nasa mundo pero God is leading you talaga na to gather people, to meet. God is connecting us with people na you will be a part of God's army. Totoo. Kasi yun nga yung mga experience din natin, yung tinuturo ni Apostle Joseph, na may mga pinagdadaanan tayo na laban, trials, ganyan. Hindi lang para mapagtagumpayan, pero one day magiging story ko yun, and magiging din ako, magiging way din or bridge din ako para yung iba mapagtagumpayan din nila yung laban na yun. Now, isa din sa talaga kailangan natin makita. In the book of Revelation, sinabi, they overcame him by two things only. By the blood of the Lamb And by the word of their and the word of their testimony. Yes. Now, the blood of the Lamb was already poured out upon us nung namatay si Jesus on the cross. Yes. Pero ang sinisira ngayon is the word of their testimony. Yes. Yeah. Ang gusto, nasimulan mo, pero yung ending wala. So, it's not yet a testimony. Kasi yung hindi pa kompleto. Yeah. And yun yung talagang sinisira ni Satan, yung testimony. Either wag kang maging bold enough to share your testimony, or wala ka talagang testimony. Kaya nga, when I look at the people, I'm now interested, anong storya mo? Yun ang gusto kong alamin, anong storya mo? Hindi ko na iniisip kung anong nagawa mo. Kasi yung nagawa mo noon, part na yun ng storya mo. Yes. And God is leading you, could possibly lead you to a better life, and will be a part of your testimony. And yun yung magiging ministry mo. Kaya nga ako, I've learned na kung saan not to condemn people, may struggle ka sa ganyan, okay. Alamin mo bakit. Alamin mo sa papunta. Alamin mo anong magiging susi mo para yung mess mo maging message. Yes. And nakakatuwa kasi God is now connecting. Isa sa nagiging desire ko rin, magkaroon ako gawa ko ng Discord server ng mga believers. Kung di mga believers, possible yung mga worldly people na gusto na nilang maayos, naghahanap sila ng safe space, community na they can express themselves. Yun yung isa sa ini-instill ni Lord sa heart ko. And I believe na yun nga, everything that we've been through is just a preparation. Yes. And now we have to learn to trust God. Kasi isa nga sa natutunan ko din, napakinggan ko, sinad ko sa inyo sa discipleship leader na group chat natin, yung kay Apostle Joshua Selman. Si Apostle Joshua Selman, nakikinggan ko yung mga turo niya sa YouTube, and maganda. Isa sinabi niya, alam niyo kung ano, sabi niya, you cannot love a God you do not know. And you cannot serve a God you do not love. So, ang naging prayer ko ngayon, Lord, dati kasi, di ba, kaya nga, may struggle ako ng suicidal thoughts, pero ayoko magpakamatay kasi alam ko kasalanan yun. Alam ko sa impyerno ako mapupunta. Pero, ang nakita ko kasi relationship ko with God is just fear of going to hell. It's not desire talaga to know my Creator. So sabi ko, Lord, if hindi kita kikilalanin, if di kita kilala, then I cannot love you properly. If I cannot love you properly, then I'm failing the greatest commandment. Which is to love the Lord your God with all of your heart. So, ang naging prayer ko na ngayon is, Lord, I want to know you. I do not want to know you based sa teaching nila Apostle, though it can help. But I want to know you na I have experience with you. Like Jacob experienced you.
Si Jacob, hindi siya umasa sa experience ng kanyang father. Si Isaac, hindi siya umasa sa experience ng kanyang father. Si Abraham. Every one of them has an encounter with God. Yes. And every time na meron silang nararanasan, they make an altar. Yeah. And Lord, I want to make an altar with you. And hindi ko pwedeng iasa yun sa mga magulang ko. Sa righteousness sa mga magulang. I want to know you for myself. So, if ako'y magkakamali, but it will lead me to know you more, yun nga, hindi ko naiintindihan kung ano yung kapamaraanan mo. But you're God. I'm learning to trust you. So, ang pray ko, Lord, I want to know you. Kasi isa din yun sa prayer points natin sa, the next generation will know God. And every time na pinapipray ko, sabi ko, Lord, I pray that the next generation will not just know you informationally or second-hand information, but that they will truly encounter you. Kagaya na nangyari sa inyo. Kagaya ng mga nangyari sa atin lahat. Na meron tayong encounter with God na, yun nga, God is calling us now into a deeper relationship. Know me. Yun ang calling ni Lord. Know me. Ang calling ni Lord sa generation na to, we will know God so that we can love Him properly. And if we can love God based on our knowledge of Him, we can serve Him. Hindi na iisipin kung mag-worker ka pa. Kaya ka lang naman nag-i-struggle because you do not love God. Right. Pero ang pinaka-root talaga na you do not love God is because you do not know God. Kasi Lord, may idea ko, ito yung sinasabi sa Bible patungkol sa'yo. Pero hindi ko naman nararanasan eh. And the misconceptions. Mga Yeah. misconceptions. Oo. Lord, eto ka sa Bible. Sabi nila ganito So yun nga ang basihan mo is outside voices. Oo. Outside information. Second hand. So pero yung directly, Ikaw, wala. like sabi nga ng Diyos kay Moses, I am the God of Isaac. I am the God. Pinakilala niya yung sarili niya. So ang challenge sa atin ngayon is, napakilala na ba ni Lord yung sarili niya sa atin? Possible hindi kasi we are not allowing Him to. Yes. Right. God wants you to reach a certain point na, Lord, hindi ko na naintindihan, hindi ko na alam, na kailangan ko na ngayon ng panibagong knowledge para mapalitan lahat ng kaalaman ko noon. Kasi it's not working for me. I want to know you based on my encounter with you. And yun yung magiging strength ko every time na meron akong problem. Isa sa i-recommend ko panoorin nyo, merong isang turo si Apostle Joshua Selman sa YouTube na, Can God Be Trusted? Kasi sabi nga niya, pwede mo sabihin na you love God, pero you're being a hypocrite. Because wala ka naman knowledge ni Lord eh. You can say you trust God, pero wala ka namang basis. Like wala kang experience. Yun ang sinasabi niya. Everything that supposedly ang magiging basis mo in your relationship with God is something that you experience straight from God. Because if not, you will always, yun nga, mag-e-end ka na you will compare yourselves to other people. Why? Because pinanghahawakan mo yung testimony niya, pinanghahawakan mo yung encounter niya. And yet, Lord, bakit di ko nararanasan for myself? It's different eh. Oo, I can trust you based sa kanyang testimony. Pero paano naman yun sa akin? And that's the heart of God. To be trusted. So if the heart of God is for you to trust Him, then He will make a way, give you an encounter that will tell you that He's trustworthy. That He's worthy to be trusted, that everything that He says will come true. Kasi if not, doon tayo mag-struggle. Umaasa, yun nga, borrowed experience, borrowed testimony. Pero sa tingin ba natin, like, God cannot make Himself known to everyone? Na kung ano na lang yung naranasan niya, yun na yun. Wala akong pwede maranasan for myself. Which is yun nga, kaya nga nagiging undeveloped din tayo. Na kahit tumagal tayo, actually, gusto ko sabihin pero ayoko, wag sana kayo ma-offend. But the problem is kasi sa atin is, we grew old, but we never grew up. Tumanda lang tayo, pero hindi talaga tayo nag-grow up because ang daming unsettled, rooted ng mga bata pa. And yun yung nag-hold sa atin na, yung sabi ni Satan, okay lang kahit di nyo na-ideal yan. Pero sa tigid ba natin, hindi yun kasama? Lahat ng kailangan ng inner healing sa ating buhay, hindi ba yung kasama sa binayaran ni Jesus? On the cross? Like, do we really think that God wants us to ignore it? Huwag mo nang isipin yan, binayaran ko na. No, He wants you to confront it.
confront it kasi if it still hurts you, there's still a problem. Tama. Yeah. And if there's still a problem and then ini-ignore lang natin, we're telling God na, Lord, this is good. Di mo na kailangan ayusin to. But God knows our hearts. God knows our innermost thoughts. Yes. And we cannot escape sa ganung bagay. Kaya nga, pilit man nating wag nang pansinin, wag nang pag-usapan, pero nag-a-arise eh. So if nag-a-arise, pinapakita sa atin ni Lord na, okay, It's unsettled. yes, kailangan mo i-deal yan, kailangan mong harapin yan. Yes. And that was the reason din, yung ganyang thinking din, kung bakit I tried to confront si Ate Shen regarding sa problem ko. Because generally speaking, I was trying to pacify myself na okay na ako, like tanggap ko na to. Can go on. I could say that, like, pag sa mga tao, pwede ko sabihin na okay ako, tanggap ko na to. Kasi this is part of life. It's part of the transition of their life. Pero, yun nga, yung sinabi mo na, kapag na-brought up yan, and meron pa ring Trigger. kirot, di ba? Or meron pa ring something na pwedeng, iba-iba yung pwedeng maging response eh. Yes. Either, I refuse to talk about it or i-redirect ko yung conversation. Ibig sabihin, I'm still affected. Meaning, hindi ko pa rin talaga siya fully, di ba, na deal. And isa yan sa mga reason kung bakit na talagang I followed the conviction na Lord to settle it because I don't want to be the cause of a problem sa sarili kong pamilya at sa pamilya na sinisimulan pa lang nila. Na syempre magsisimula pa lang sila eh. Tapos yun yung ambag ko sa kanila. 'Di ba? So, yun yung naging thinking ko. Kaya totoo yung sinabi mo na talagang everything has to be settled. I remember na yung sa Psalms na ano ba yung meaning ng confession? It is not a one-time event, but rather it is revealing everything until everything is totally revealed. Sa Psalms yun eh, ay nakuha ko yan nung TFC, True and First Conversion. Kaya sabi ko, yes Lord, kahit na sobrang tagal na to, kahit sobrang tagal to, as long as pinaalala mo sa akin, that means I have to do something about it. Diba? Kasi not until everything is revealed, kailangan totally walang maging foothold sa akin. Yes, kasi anytime it can be used by by the enemy. Diba? Kaya katulad nun, yung kay Jaasiel, di ba, gagamitin sa kanya yung mga past experience niya na hindi niya talaga totally na-settled. And let me take it up a notch. Kasi, naturuan din kasi tayo na you shouldn't feel that way. We have been taught na hindi mo dapat iniisip yan, hindi mo dapat nararamdaman yan. Everything has been dictated. Yes. Now, ang problem kasi when everything is dictated, you now lose the chance to encounter. Supposedly na, ayun na, ang nangyayari is we are being deprived. Now, sinabi na nga sa Bible that God is close to the brokenhearted, but if you won't allow our hearts to be broken, then you will not allow God to be near us. Now, magiging abasya lang namin that God is near us is through manifestations, through church experiences. Kaya pagdating sa bahay, nawawala. Because supposedly that certain string na magpo-pull sa amin closer to God, you are telling us you shouldn't feel that way. You shouldn't think that way. But yun nga, instead na you are now building faith, na-instill sa'yo fear. Kaya yun nangyari sa'yo. You are now afraid, iniisip ko to. Kaya ganito yung nagiging pakiramdam ko. Now, again, unprepared ka. It's because merong certain doctrine na instill. Na imbis na it should make you strong, it made you weak. And yun yung binibreak sa atin ni Lord. Tama yun, Finny, kasi God wanted us so badly na to be related to Him na in order for that, kasi ayaw nating isuko yung mga agenda natin. That He needs to exhaust everything. Yun, tama. Na until such time na wala ka ng choice kundi siya. Kasi ayaw mo eh. Coming at the Ayaw end mo of lumapit yourself. on your own will. And one thing that I
can't forget, no, nung time na breaking point ko, na wala akong kinakausap, I ran across a quote na, nung time na to is, I just want to run away. And then, saktong-sakto, pagkabukas ko na Instagram ko, yun agad ang nakita ko. If you want to run to Jesus. So, grabe talagang, pangungusap na ni Lord sa akin yun. Tama. I was, hindi ko na rin alam kung saan ako pupunta Kasi gusto ko lang lumayo. Pero di ko alam kung saan. And that made me realize na talagang si Lord, He really wanted me to depend on Him, to rely on Him. Yung kasi God has no grandchildren Yes. Well, meaning naman nun, kasi ito, nangyayari natin na-realize, ang magulang, syempre, pagdating sa parents, medyo wala masyadong gap. Pero pag grandchildren na, when it comes to grandparents, malaki ang gap. Yeah. So, nga no, when we say God has no grandchildren, ibig sabihin nun, ayaw ni Lord na malaki ang gap. Yeah. Ayaw ni Lord na yung relationship mo Malayo. sa Kanya is just like a grandparent. Like ako, namatay na lahat ng grandparents namin, magkakapatid. Wala nang natira. Patay na sila lahat. Pero, ni isang funeral nila, di ako umiyak. Kasi hindi naman ako close sa kanila. Hindi naman ako malapit sa kanila. I mean, yes, may lungkot kasi na kay Lord na sila. In fact, minsan nga naiingit ako kasi na kay Lord na sila. Sana all. Legit lang. Pero, yun nga, hindi naman ako close sa kanila. So, di ako ganun ka-affected. So, na-realize ko nga ngayon, when God said, God has no grandchildren, ibig sabihin nun, ayaw niya na malaki yung gap. Kaya nga, He called all people into Himself. And, yun ang isa sa nagiging longing ko ngayon, Lord. Gusto talaga, yung relationship ko sa'yo, na I will meet, not just know, I will meet the God of the Bible. Kung paano na-meet ni Jacob, si Lord. Nakipag-wrestling pa nga siya, di ba? Biro mo yun, talagang di ba? I will not let you go unless you give me my blessing. So, saan mo nakuha yung confidence na gano'n? Diba? Like, kakaiba yun. And, sabihin natin, Jacob means supplanter, deceiver, but that name led him to become Israel. So, everything has a starting point, everything has a beginning. If we will deprive people na kung sa beginning na supposedly dito man na masimulan maranasan si Lord. Kasi in-instill natin sa kanila, wag ganyan, wag ganyan, wag ganyan. Hindi nila ma-experience si Lord. And mag-i-struggle lagi yon. So, pasok na tayo sa conclusion. Gusto ko i-share yung sa nangyari sa Genesis. Nung sila ay nagkasala, nakita ko dito sa Instagram. Nung sila ay nagkasala, si Lord, ang una niyang words is, where are you? Hinanap niya. Hindi niya sinabi, you idiot. I already told you that when you eat, walang condemnation. Walang condemnation. Yes. And I believe I said it sa one of our podcasts, I think episode 3 ata yun or episode 4 na meron din ako nakitang quotation, sabi niya gano'n, I want a time na kung saan kapag ako, tatagalog ko na lang kasi may... Go! I want a time na kung saan kapag ako'y nagko-problema, I would run to my parents knowing that they know how to solve my problem rather than to go away from them because I'm scared na mapagalitan ako. Sa amin yan. Episode namin. Episode niya. So, yun yung nakita ko, Lord, oo nga, ganun ka. Kasi pwede naman nila sabihin, huwag kang umalis kay Lord, do not run away. Katulad nung nangyari sa Hiana, do not run away from God. Pero why? Still, I don't know why. But God is saying, I'm telling you to run towards me rather than to run away from me because I know how to deal. Yes. Oh, yeah. Exactly. Na gustuhan, wala na mawiwaste na time, wala na mawiwaste na effort, and when I deal with it accordingly and thoroughly. Na totally lahat maaayos. Pero kasi yun nga, pag hindi kasi naranasan ng tao yun, they would easily be tempted away. Even David, di ba? Inamin niya mismo that his heart could easily
go away from God. And he recognized that he was a sinner since birth or even before birth. But everything na kung saan naging foundation ni David as a man after God's own heart is dependent on his relationship with God. Yes. And doon tayo dinadala ni Lord. Kaya nga gusto niya maging open sa bawat isa, maging comfortable tayo opening up to bawat isa because the kingdom of God is a kingdom of relationship. Now when God said, "Where are you?" Yun nga, nagturo ko pagdating sa repentance, God already has a plan to redeem them. Yes. But the reason is you already decided that you can do everything by your own. Na you do not need me anymore. In fact, the reason kaya naman hindi pinapakain yung fruit of the tree of knowledge of good and evil because I don't want you to have a knowledge apart from me. I don't want you to say na kung saan you got this knowledge from the Without tree, me. from the fruit. Yes. And yun ang nagiging problem natin eh. Ang knowledge natin from the fruit of the tree. Not directly from God. That's right. Kaya ngayon, ang nagiging response din natin is, God, I can live without you. Kaya kahit tayo ay believers na pagdating sa miracle, imbes na umasa tayo directly sa Kanya, umasa pa rin tayo sa sarili natin. Yes. Na Lord, meron akong ability ganito, baka ganito, pwede mo i-bless to, ganito, ganyan. Not knowing that God already has something in store if you just learn to trust Him. But how can you trust Him if you do not know Him? Simple as it is, sabi ng mga magulang natin, do not talk to stranger. Kaya hindi ka nagpipray because stranger sa'yo si Lord. Hindi mo siya nilalapitan kasi stranger ka sa akin. I do not know you. And I cannot trust you since you are a stranger to me. At yun yung pinakamasakit na nireveal sa akin ni Lord. Ikaw, laki kang church, but stranger ako sa'yo. Lord, grabe yun. 26 years na ako nasa church. Ever since birth, nasa church na ako. But I do not know you. No. I know about you, Pero, but I do not know you. And God is telling me, where are you? Have you eaten from the fruit that I told you not to eat? And it's a wake-up call. It's the reason we started this podcast and we are now bringing you guys as a part of this podcast because this is not a one-man show. In fact, this is no man's show. This is God's program. And let this be our platform. And among many other things, because God is boundless, God is limitless, God is so creative, na everything na the devil can use for evil, God can do it, use it for good. Yes. Kaya let's be open. Yes. Huwag tayo maging rigid. Enough is enough. May mga nagsuffer na, may mga nahihirapan na, but God is raising us up para masira na yun. To bring hope to our generation and then sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Which reminded me na sinabi mo na enough is enough. I also came across this na if something bad happened to you, yung mga past mo and everything, it's hayaan mo na yun, but it's your responsibility to be the last person to experience that. Exactly. Diba? Hindi maaaring hindi mo kasalanan na nangyari sa iyan, ang nangyari sa ibang tao, and you are involved. But now, in the present and in the future, it is your responsibility. Na hindi na dumaloy. Oo, na hindi na dumaloy sa kanila. Break the chain. Yun nga. Break the cycle. Ay, ang sarap. Ang sarap ng mga ganitong discussions, but unfortunately, that's all the time we have. So, again, if ever magkaroon ulit kayo ng free time, pwede nating hopefully makabalik kayo. And we have so much more to talk about and so much more na gagawin ni Lord. Yeah. But for today, that's it, and we would like to thank everyone na sumubaybay at talagang nanood at tinapos episode na to. Again guys, don't forget to subscribe to our channel. Please like the video, comment kung ano mga natutunan ninyo, and press the notification bell so that every time na mayroon tayong ina-upload na bagong episode, you can be updated. So, goodbye guys! Bye! bye!